Nandiyan na nga po si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Welcome back, Kong. Hi, Kong! Hi, Kong! Magandang gabi po. Salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Dapat pala inibitahan ka namin dito kasi Christmas party namin. Di sana nakisaya ka. Oo. Oo nga po. Makikiraffle na lang sana ako dyan. Oo nga. Ongoing ang raffle. Ongoing. Ongoing. Pero Kong, yun, binuksan na namin dun sa... hanggang ngayon, kahit sinasabi na mag-move on na daw tayo dun sa statement na yun, parang maraming hindi makamove on. Ang hirap namang mag-move on. Dun sa 500 peso budget para sa isang maliit na pamilya ngayong Kapaskuhan. Alam ko na marami na kayo nasabi tungkol dyan. Meron na bang sumagot sa inyo at sa inyong pag-challenge dyan sa mga pahayag na yun? Alam nyo, kaya po hindi siguro makamove on yung marami. Kasi hanggang ngayon ay hindi nire-retract ng DTI yung kanilang naging statement sa 500 piso. They had that chance to clarify. Yeah. May pagkakataon sila na i-clarify pero alam niyo yung ginawa, nag-double down na pinagpilitan pa that a family of 4, mother, father, and 2 children makakapag Noche Buena na sa halagang 500 piso. Alam niyo po, yung 500 piso, kung walang-wala ka talaga sa buhay at hikahos na hikahos ka, talagang pagkakasahin mo yan. Pero di naman yun ang punto Noche Buena to minsan lang dadating sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. At ngayon lang po ako nakarinig na ang sinasuggest na ihanda sa Noche Buena pandesal. DTI lang po ang nagsabi nun. So, instead of being accountable, at sinabi na marahil merong mali doon sa naging statement o hindi akma sa realidad, hindi talaga nag-own up to the mistake ang DTI. It could have been packaged better. Could have been a policy statement na pwedeng sinabi, nagsusumikap ang gobyerno na pababain ang presyo ng mga bilihin nang sa gayon magkaroon ng masarap na handa sa hapagkainan ngayong Noche Buena ang pamilyang Pilipino sa presyo na abot kaya nila. It could have been packaged that way. But hindi yun ang ginawa ni Secretary Roque. Ngayon, kung ayaw naman nilang umatras dyan, the only honorable thing to do is for Secretary Roque to step down. Dahil nakikita natin, he is so detached from reality at hindi niya nakikita yon. Hindi ba too harsh yung step down because of 500 pesos? Alam niyo ho, reflection kasi yung statement ni Secretary Roque sa kung paano mag-isip yung kagaya niya na isang mataas na opisyal. Kung yun ang paningin niya at talagang tinindigan niya na kakasa talaga, merong mali sa kung paano mag-come up sa polisiya ang DTI led by no other than Secretary Roque. So kung ganun ang framework ng kanyang pag-iisip at talagang minamaliit yung mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa, sa mga susunod na pagkakataon, hindi lang ngayon yan. Sa mga susunod na pagkakataon, mangyayari yan. At i-expect natin na yung mga pulisiya na ginagawa ng DTI, talagang hindi aakma at hindi tutugma sa buhay ng mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong Pilipino. So, kaya nga ang binabanggit ko kung hindi man lang mag-issue siguro ng apologies or statement or clarification, something that could appease. Kasi nakaka-offend yan nakaka-insulto talaga sa mga Pilipino at sa mga manggagawa. Something na pampalubag loob ba, kumbaga sa mga mamamayang Pilipino. Pero wala pride ba ang umiiral kay Secretary Roque? Being accountable, hindi naman masamang umamin sa pagkakamali. Wala namang masama dyan. At mas ma-appreciate pa ng mga Pilipino at ng mga manggagawa kapag nakita yung humility to accept mistake. And take note, this is not done in a vacuum. Yung statement niya ay binanggit sa konteksto na nababalitaan natin daang bilyong piso hanggang trilyong piso ang kinukurakot. Iilang taong nagpapakasasa. So yun yung talagang kumbaga may sugat ka na, mahapdi na yung sugat mo, parang nilagyan pa ng asin o inalkoholan pa yung sugat mo. Yun yung effect nun sa mga tao So kung hindi mo naman kino-question yung fact na pwede ngang gawin yon, it's more of
napaka-insensitive lang yung delivery. Kaya sinabi nyo po na it could have been packaged better. Yes. Kasi Yes. naalala ko si Mase kasi ang aming Malacanang correspondent dito sa aming network, and sabi ni Yusek Castro na kasya naman kung pagkakasyahin talaga. And it's more of it's a different usapan kung ano ba yun, Yung sa sa dignity messaging. ba yun? Yes. Oo, Kung kasi kasama parang na yung dignity? Yeah. Oo, parang parang ang ganon. sinasabi kasi nila, Tama. parang it's more of thanking the manufacturers because pumayag sila na hindi taasan yung price ng products. Pero kasi parang iba yung messaging. Oo. So I guess they could have just said that Tama po straight. yun. Opo, tama po yun. Kasi kung sabi ko nga, kung hikaos na hikaos ka sa buhay, yung 500 piso, pagkakasahin mo talaga yun. At isa pa, ang dating kasi niyan sa mga ordinary Pilipino, ganito eh. Pag may 500 piso ka, okay ka na. Pag may 1,000 pesos kasi, for example, na ipangahanda mo sa Noche Buena, it seems like luxurious na yun. Kasi 500 ka, siya na nga, simple. Pag may higit ka sa 500, luxurious na yun, di ba? Offensive yun sa pamilyang Pilipino eh. Sa ordinaryong Pilipino. So tama, mapagkakasya mo yun kung pagkakasahin lang. Pero may dignidad ba doon? Nakasulat 'di ba sa konstitusyon natin, and we are yung mga public officials ay inaasahan na i-uphold kung ano nakasulat sa konstitusyon. Karapatan ng bawat Pilipino ang buhay na may dignidad. That's the word. Dignity. Walang dignidad doon sa 500 piso na panghanda mo ng Noche Buena. Kasi kahit magluto ka ng spaghetti, pwede ka makapagluto ng spaghetti, pero pasta lang yun at saka sauce. Kakain ka ba ng spaghetti na pasta lang at sauce? Tanungin nga natin si Secretary Roque kung kaya niyang sagutin yan. Kakain ka ba ng macaroni salad na macaroni lang tsaka mayonnaise? Yan yung punto natin dito eh. So kaya talagang offensive siya, hindi dahil lang doon sa amount, kundi yung mensahe na pinapadala nito sa mga tao. Walang dignidad doon sa binabanggit na 500 piso sa Noche Buena. Malinaw. Ibang topic tayo, Kong Ellie. Okay. Puntahan natin yung ICI kasi kanina after nating ipagdasal na magkaroon na ng Live streaming, biglang Biglang meron na live stream. simula, reaction nyo. Tapos pangalawa, kung kailan naman parang mga, kasi gusto natin yung mga big names Exactly. sana, yung nakita natin na nasa live stream na yun. Alam nyo, nakakalungkot, di ba? Sinabi, ila-live stream yung mga proceedings ng ICI. Dapat walang ifs, walang buts yan eh. Ang problema, anyone can just invoke. We would like to have an executive session. Yun ang problema doon. Gusto ng mga tao na malaman ano talaga ang mga pinagsasabi diyan sa ICI proceedings. I share the same sentiment with our fellow minority colleagues in the House of Representatives, such as si Representative Laila de Lima. Dapat no buts, no ifs, live stream, period. Ganun lang kasimple yun, na makita ng mga tao. Kasi anyone can just invoke gusto ko po executive session tayo. Problematic yun, di ba? Take note, dalawa lang ang responsibilidad o trabaho ng ICI, fact-finding body yan, hindi naman judicial or quasi-judicial yan eh. Fact-finding yan, magkukulit ng pieces of evidence, at nagawa talaga yung body na yan para i-appease yung mga tao at makita na may ginagawa naman ang gobyerno patungkol dito sa flood control anomaly. So transparency is a bare minimum. And when we say transparency, the live streaming, all the documents, at lahat ng may kinalaman dyan sa ginagawang proceedings ng ICI should be made public. After all, ang gagawin naman dyan, idadala sa ombudsman eh. Anyone can do that. So anong added value ng ICI? The added value is the transparency side, na makita ng mga tao ano bang pinagsasabi ng mga tao na pumupunta diyan sa ICI. Ano po yung... So good thing kung nagano na po sila, kung nag-live stream na po sila kanina. I don't know, hindi ko po alam kung nakapag-live stream sila, pero good thing kung nag-live stream na sila kanina. Nag-live stream po sila kung... Pero ano po yung tugon nyo po or yung komento nyo dun sa mga initial concerns nga na baka pag nagsalita yung tao na inimbitahan dun sa ICI ay merong mga sasabihin, you don't even know if tama yan, tapos parang trial by publicity mangyayari or nasa court of public opinion siya, ma-expose, or merong mga personal details na dapat hindi naman na bubunyag sa publiko. Ano po yung dapat gawin sa mga ganong concerns?
well, my belief and our belief is that the public has every right to know whatever's happening in ICI. We are not just talking about personal or private personal matters in ICI. Pinag-uusapan dyan is issue of public concern, national interest yan eh. We are talking about hundreds of billions of pesos. And Juan de la Cruz, ang simpleng Juan de la Cruz na na manggagawa, karapatan niya na malaman kung ano ba talaga yung sinasabi dyan. Ang concern ba nila ay trial by publicity? Let the people express their anger. Let the people express their frustration. Kung murahin sila dyan, dapat dapat tanggapin yun ng mga opisyal ng gobyerno o kung sino mang sumasalang dyan sa ICI. Kasi nakakagalit. Talagang nakakagalit. So wala akong nakikitang problema doon. Trial by publicity, husgahan sila ng mga tao. After all, ako tinitignan ko siya, it's a good platform for all those involved or implicated in the flood control anomaly to clear their name. Kung wala naman silang tinatago and if they are really confident that they are not part of any anomaly or any corrupt practices, pag humarap sila sa mga tao, heads up high dapat. At ipakita nila sa mga tao na ito kami, handa kaming humarap, wala kaming itatago dahil wala namang dapat itago at walang dapat ikatakot. That should be the guiding principle. Again, at this moment, wherein the people, especially yung mga manggagawa, yung mga taxpayers natin, ay galit na galit sa lahat ng institusyon natin. Disservice na itago mo yung kung ano mang proceedings. So, I think, hindi naman bangga yun dun sa objective ng ICI. Alala ko concern nila kasi dati pag nagsalita yung inimbitahan nila tapos puro kasinungalingan tapos yung publiko magre-react doon sa mga false, hindi naman facts kumbaga. So mali-mali na yung judgment tapos kakalat pa sa social media, kandeleche-leche. Pero kasi mas mahirap kung di naman natin nakikita, di ba? So, para tayong nangangapa. But what do you think of yung sinabi ni Congressman Sandro Marcos that he's willing to face the ICI para personal na siyang maimbestigahan? Is this a welcome development? And paano ito naka-apekto doon sa credibility ng investigation kung meron man? Yung ginawa ni Majority Leader Sandro Marcos, it's a good step. I mean, I commend him for releasing that statement na willing siya na mag-undergo ng investigation. At hindi lang sa hindi lang sa ICI yan, kundi I believe lahat ng klase ng investigasyon para linisin ang kanyang pangalan wini-welcome niya. So it's a good development na handa siyang magpa-imbestiga nang sa gayon ay malinis at malinaw niya ang kanyang pangalan. Pero hindi natin maiaalis kasi yung konteksto sa pagkabuo ng Independent Commission for Infrastructure. Yan ay binuo ng presidente mismo through an executive order. So hindi natin maiaalis sa kaisipan ng mga tao na compromised yung integridad ng Independent Commission for Infrastructure. And that is the reason why we have filed a bill, 'di ba, na mas gagawing independyente, patitindigin sa sariling paa yung ICI. Kasi it has no funding of its own, no staff of its own. Lahat yan nasa at the mercy ng Office of the President. As well as yung kanyang mga tao, hinuhugot nga lang kung saan-saan So, one cannot blame the Filipino people if they think compromised ang integrity ng Independent Commission for Infrastructure. And that is why we have been pushing na sana maipasa na itong ICAIC o Independent Commission Against Infrastructure Corruption, so as to make the commission really independent. Okay. May mga iba pang topic. Pahabol tayo kay Barzaga, Congressman. Isa kayo dun sa mga sumuporta para masuspende. Pakipaliwanag nga po ano pong nangyari, pero parang napatayan din siya ng microphone kahapon na-mute. Yeah. Opo. Kayo isa sa mga nag-no. I voted no. Oo. I voted no. And let me clarify that, no? I do not agree with whatever Congressman Barzaga is doing. I do not agree with whatever he's doing. Pero napaka-laking bagay para sa akin yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin, makapagpahayag ng saloobin. Lawmakers should be free
say what we want. It is true na inilalagay sa mas mataas na pamantayan ang mga halal na opisyal. And we must observe proper decorum. We must observe ethical standards. Pero yan hindi nangyayari lang again in a vacuum. Ang tingin ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa House of Representatives, let's say, marami naman dyan ang hindi namumuhay ethically. May mga paglabag doon sa nakasulat sa mga pamantayan sa isang halal na opisyal. Halimbawa, binabanggit, ang mga halal na opisyal ay inaasahan that they shall live modest, simple life. And they shall avoid ostentatious living. Si Kiko Barzaga lang ba yun? Diba? So hindi natin maiaalis sa ganung konteksto eh. Diba? Sasabihin nasisira ang reputasyon at imahe ng institusyon. By all means, kami bilang mga mambabatas, bilang mga bahagi ng institusyon, we would like to protect and regain the trust of the public para doon sa institusyon na kinabibilangan namin. Pero maibabalik ba yung integridad, yung kredibilidad ng institusyon by sanctioning or by disciplining Kiko Barzaga in the midst of all this mess? I am not saying na dapat tayong mamili. Hindi naman mutually exclusive yan. Pero hindi rin natin maiaalis sa isip ng mga mamamayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, bakit yung mga na-implicate sa flood control scandal, hindi man lang nasuspindi, samantalang itong si Congressman Kiko Barzaga na napakaingay, loko-loko, sa paningin ng marami, si Raulo, nag-iingay lang naman laban sa korupsyon, siya pa ang inuna na patahimikin. So yun yung pananaw ng mga tao. At alam niyo ho, ako I can speak about this very may connection din yan personally sa akin dahil isa rin ako sa maiingay sa social media. And I have faced multiple cyber libel complaints just because of me exercising my freedom of speech against public officials. So kaya may dugtong 'yun. Hindi ko sinasabing tama ang sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga. Pero whatever the House will do kay Kiko Barzaga, it can happen to anyone. So may politics din 'yan eh. Alam niyo, hindi ko po sinisisi si Congressman JC Abalos. And I know Chairperson JC Abalos na talagang dumaan sa due process, binigyan nila ng pagkakataon si Representative Kiko Barzaga na linisin yung kanyang pangalan at depensahan yung kanyang sarili. Pero hindi natin maiaalis sa usapin na maaring may pagtatangka na magpatahimik itong ginawa ng yung resolusyon na inaprubahan. It sets a very dangerous precedent. Not only to opposition lawmakers, but to anyone else na dahil lang sa social media posts, dahil lang sa online posts, dahil lang sa pagiging vocal, it can be weaponized. So that is why I voted in the negative. Not to lift Kiko Barzaga in the pedestal and say, he is right. Pero ang sinasabi natin dito, kailangan paramount yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin, especially for lawmakers and on issues of national importance. I guess sinasabi niyo po, Kong, no, is I may not agree with what you say but to always defend your right to say it. Parang gano'n. Pero Kong, yung pinatayan po ng mic si Kong Kiko Barzaga, natanggalan ba siya ng right niya to express himself or tama lang yung call ng point of order? Hindi ko po kasi alam kung ano yung rules sa House, no? Yeah. I think may lapse doon sa naging parliamentary procedure. Take note. It was yung committee report na ipinahayag ni Congressman JC Abalos, nasa period of sponsorship yun and debate. So the sponsor, which is si Congressman JC Abalos, siya, yung oras niya yun nagsusponsor siya. And then here comes Representative Toby Chanco, who natumayo doon sa podium asking. So dapat mag-yield si sponsor sa kung mag-yield ba siya kay Representative Toby Chanco. Ang nangyari, nung tumayo na si Representative Toby Chanco, in-acknowledge niya si
Representative Kiko Barzaga. So mere technicality, mere parliamentary procedures. But ito, take note. Alam nyo, ang isang kagandahan, at ito hindi ito nakikita ng public, Senior Deputy Majority Leader Nonoy Defensor wanted Representative Barzaga to finish what he is saying. SDML Nonoy Defensor wanted Kiko Barzaga to finish what he is saying. Pero nagkagulo-gulo na at pumasok na si SDML Nonoy Defensor dahil nagkakagulo na in terms of parliamentary procedure doon sa session hall. But the majority, the Senior Deputy Majority Leader, he is very statesman at talagang gusto niyang pagbigyan ng platform si Representative Kiko Barzaga, and I give him my respects, si SDML Nonoy Defensor. Pero nangyari na yung nangyari, kaya nagkapatayan ng mikropono. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Representative Sige po, Eddie San maraming salamat Fernando, po. sa uulitin. Thank you.